sa umaga pong ito ay kung maalala nyo po ay for the past 2 weeks ay ating pong tinalakay yung topic about preparation for Christ's coming. 2 linggo po natin yung tinalakay, part 1 and part 2. At nakita po natin doon kung paano po tayo maghahanda, kung paano po tayo magpiprepare sapagkat baka po kasi magulat tayo at bigla na lang po dumating ang Panginoon. Kaya talagang kailangan po talaga we need to prepare. We need to always prepare ourselves bago po bumalik ang ating Panginoon. Ngayon, ang ating po tatalakayin ay yung topic about the signs of Christ's coming. Doon po kasi sa ating pong pinag-aralan nakaraan ay walang makakaalam. Kahit po ang mga anghel, kahit po ang Panginoon ay hindi niya alam ang kanyang pagbabalik para po muli tayong balikan. Mismong ang Ama lang po ang nakakaalam. Pero sa oras pong ito, sa Bible po ay meron pong binanggit ang Bible na mga palatandaan, mga signs na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na malaman po natin to sapagkat para po meron po tayong alam na kapag nakikita na po natin to, atin na po itong nararanasan ay talagang alam na natin na talagang malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Sapagkat yan po ang ating tatalakayin ngayon, the signs of Jesus coming. Kaya po mga kapatid, muli po tayo po ay i-focus na po natin ang ating mga pakinig, ang ating pong mga puso at tainga sapagkat ito pong ating mga tinatalakay po ngayon ay napapanahon sapagkat malaki po ang kinalaman ng bansang Israel sa pagdating ng huling panahon. Kung ano po nangyayari sa bansang Israel, yan po ay malaki ang kinalaman. Kaya po pansinin po natin, ngayon po ang buong mundo ay nakapokus sa nagaganap po na talagang walang tigil na kaguluhan sa Middle East. At ang Israel po mismo ang pinaka main topic po dyan sa nagaganap po ngayon. Nakatuon po ang Amerika, ang mga bansa sa Asia, ang European countries, ang Africa sa nagaganap po sa Middle East sapagkat talagang matindi po ngayon ang nangyayari po. Walang iba kundi sa bayan ng Diyos. Kaya po, ngayon po ito po yung ating tatalakayin ang mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Okay. Dadaling ko po kayo doon sa aklat po ng Matthew chapter 24, beginning verse 1 up to verse 3. Ito po yung pinaka-main text po natin. Matthew chapter 24, beginning verse 1 up to verse 3. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Verse 2. Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling iyan. Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So makikita po natin mga kapatid na mismong itong mga alagad na ito ay nagtatanong sa ating Panginoon. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, nakikita nyo ba yung mga lungsod na yan, yung mga building na yan? Darating ang panahon, walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat iguguho. Kaya itong mga alagad na ito, muli siyang tinanong ang ating Panginoon. At ang sabi ng mga alagad, kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? Sabi po nila, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Kaya po iyan po ngayon ang ating tatalakayin, yung hinihingi na palatandaan, hinihingi na sagot ng mga alagad sa ating Panginoon. Handa na kayo mga kapatid?
Sapagkat napakahalaga po na maintindihan po natin to. Malaman po natin to mula po sa Holy Scripture, ang mga signs sa pagbabalik ng ating Panginoon para hindi po tayo mabigla, para hindi po tayo magulat sapagkat sabi nga po ng Panginoon, siya'y babalik na parang isang bulalakaw, isang kisap mata. Siya'y babalik na parang isang kidlat. Siya'y babalik na parang isang magnanakaw. Siya'y babalik na parang isang baha. Magugulat ka na lang. Napakabilis. Kaya po, kailangan po talaga mga kapatid, bukod sa inaabangan natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, kailangan po talaga handa tayo at kailangan po talaga alam natin yung mga signs, yung mga palatandaan na siya po ay malapit nang bumalik para hindi po tayo masyadong maging kampante, para hindi po tayo magulantang, para hindi po tayo mabigla. Kailangan alam natin yung mga palatandaan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Number 1, the first signs of Christ's coming is about the appearance of the plague, war, famine, and earthquake. Ito po yung mangyayari. Kapag nagaganap na po ito, kapag nangyayari na po ito sa mundong daigdig, na meron na pong nangyayaring mga salot, meron na pong kagutuman na nangyayari, naghihirap na po ang mundo. At panay na po ang lindol. At nakakabalita na po tayo ng mga digmaan, labanan sa iba't ibang panig ng mundo. This is the first sign na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Sabi po ng Matthew chapter 24, verse 6 to 8. Makakarinig kayo ng alingaw-ngaw, ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Verse 7, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako, at ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Ayan. Ang pinaka-main event po kasi sa sign ng pagbabalik ng ating Panginoon, yung great famine, yung sobrang kahirapan. At yung po kasing mga kalamidad na iyan, mga salot, mga digmaan, mga lindol, yan po ang magkokos po yan ng sobrang kahirapan sa buong daigdig. Kaya yan po talaga ay nakasulat mga kapatid. Yung nangyari po na pandemya worldwide, makikita po natin, wala pong pinalampas na mayamang bansa ang pandemya. Year 2019, 2020, 2021, hanggang 2022. Maski po ang European countries, maski po ang Amerika, pinabagsak po lahat ng ekonomiya ng buong mundo ng mayayaman at maimpluwensyang bansa dahil po sa plague na walang iba kundi ang pandemya, ang salot. Naganap po yun dahil yun po ang binabanggit ng Matthew chapter 24 verse 6 to 8. Pagkatapos po ng pandemyang iyon, pansinin niyo po, marami pong nangyayari na pagbaha, marami po nangyayari na paglindol, na po, sunod-sunod na po. Sunod-sunod po ang event na nangyayari na nakatala po sa Matthew chapter 24 verse 6 to 8. At ngayon po, ang nangyayari naman po ngayon ay kung saan-saan pong digmaan, labanan sa pamamagitan po ng bansang Israel. Kaya po makikita po natin, pansinin niyo po kung bakit po nung una po yung Russia at yung Ukraine, kung bakit po biglang tumaas ang gasolina dahil po ang Russia po kasi ang isa sa malaki po na supplier ng gas, oil sa iba't ibang panig po ng mundo. Kaya po nung magkaroon po ng sanction ang Russia, binigyan po ng sanction ng Amerika at ng European countries, kokonti po naging supply po ng mga langis. Kaya po nagkaroon po ng malaking demand. Pag kulang po sa supply, tumataas po ang presyo ng langis. At kapag tumaas po ang presyo ng langis, mga kapatid,
Domino effect po yan. Tataas po ang lahat ng mga commodities, lahat ng bilihin. Kaya yan po ang nagiging cause po niyan, kahirapan. Dadaing po ang mga taong bayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Dahil sa gera. Kamukha po niyan, walang lubay po ang gera sa Middle East. Ang mga bansa po sa Middle East, sila po ang mga supplier ng mga langis sa iba't ibang panig ng mundo. Pag hindi po sila nakapag-supply, magkakaroon po ng shortage ang supply, tataas po bigla ang gasolina. Pag tumaas bigla ang gasolina, mamamahal lahat ng bilihin. Yan, sabi po dyan, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang sa mga paghihirap. Kaya po, ang sign bago bumalik ang Panginoon, ang mundong ito'y makakaranas ng kahirapan, pagdaing. Pero mapalad po tayo mga kapatid, bagamat hindi tayo exempted sa pangyayaring iyan, pero salamat sapagkat by the grace of God, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi pa rin po tayo sumasala sa oras. Hindi pa rin po tayo nagugutom. Pero napakarami na pong mga bansa ang talagang halos kulang na kulang sa inumin, kulang na kulang sa pagkain. Pero ang bansang Pilipinas, dahil ang bansang Pilipinas ay isa sa tinatawag na Christian countries na mayroong tamang pananampalataya sa Panginoon, ang biyaya at pabor ng Diyos ay patuloy po nating nararanasan. Kaya mga kapatid, yan po ang unang-unang sign sa pagbabalik ng ating Panginoon na talagang hindi po maiiwasan na tayo po'y makakakita, makakabalita ng mga kaguluhan, mga labanan, mga digmaan. Tayo po'y makakaranas at makakabalita ng mga lindol. Tayo po'y makakabalita ng mga kalamidad sa iba't ibang panig ng mundo. At tayo po ay makakaranas din po at maaapektuhan ng tinatawag na Great Famine, sobrang kahirapan na dulot ng mga pangyayaring iyan sa ibabaw ng mundo. Kapag yan po ay nakikita na po natin na nangyayari na, yan na po ang palatandaan na malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Pero sinabi po dyan, huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Pasimula pa lang po yan mga kapatid. Kapag nangyayari na po yan, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot, sapagkat hindi pa iyan ang wakas. Kaya ang kailangan lang po natin, patuloy po natin patatagin, patuloy po natin patibayin ang ating pong pananampalataya. Magpatuloy lang po tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Habang nangyayari po at habang nagaganap po yan, don't panic. Huwag po kayong magpapanik. Huwag po kayong matatakot sapagkat yan po ang kabilin-bilinan ng ating Panginoon. Huwag kayong mababagabag. Huwag kayong mababalisa sapagkat yan ay kailangang mangyari, kailangang maganap sapagkat yan ang mga palatandaan na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kaya habang nangyayari po yung mga kapatid, magpatuloy po tayo maging maapoy, maging mainit, maging masigasig sa pagsunod sa ating Panginoon. Second sign sa pagbabalik ng ating Panginoon, the love of the most will grow cold. Alam niyo po mga kapatid, sa huling panahon, ang pag-ibig ng mga tao sa kanyang kapwa, sa kanyang mahal sa buhay, sa kanyang kaibigan, at sa Diyos, manlalamig. At ang nakalulungkot po kapag nakakakita na po tayo na mismong mga nakakilala na, nanampalataya na, dating mainit, dating maapoy, pero makikita po natin mismo sa ating dalawang mata, sila po ay nanlalamig na sa pag-ibig sa Diyos. Yan po talaga ay sign. Pero kapatid, kung merong manlalamig, kung merong manlalamig ang kanyang pag-ibig sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa, sa kanyang mahal sa buhay, higit sa lahat sa Diyos, dapat hindi ikaw yun. Kalibitin mo yung sarili, yung katabi mo, kapatid. Sabi mo, kapatid, huwag kang manlalamig ang iyong pag-ibig
Hindi dapat tayo yun. Kasi ang pinakamalungkot na makita sa ibabaw ng mundo, mismong ikaw na mananampalataya, nanlamig ka sa pag-ibig sa Panginoon. Nanlamig ka sa pag-ibig mo sa kapatid mo. Tanawin nyo nga po yung katabi nyo, eye to eye. Yan, sabihin mo, kapatid, huwag mo akong aawayin. Lagi mo akong mamahalin. Amen. Kasi higit sa lahat, dapat tayo yung nag-aapoy, nagpapatuloy na nagmamahalan, higit sa lahat, nagmamahal ng tunay sa ating Panginoon Diyos. Kasi po, sinabi ng Panginoong Hesus, sa huling panahon, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Sabi po ng Matthew chapter 24, verse 12, ang kasama ay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Atin yung mga kapatid, kung bakit lumalaganap ang kasamaan, nawawala na po ng malasakit, nawawala na po ng amor, nawawala na po ng pangunawa, nawawala na po ng pagmamahal sa kanyang kapwa. Kaya handa na po niyang gawa ng masama, handa na po niyang kalabanin, gawa ng hindi maganda yung kanyang kapwa sapagkat ala na pong nararamdamang pag-ibig. Sino po may sabi niyan? Ang ating Panginoon mismo. Sa Matthew chapter 24 verse 2, verse 12, hindi po yan sinabi ng tao. Mismo ang ating Panginoon Kristo po ang may sabi, lalaganap sa huling panahon ng kasamaan at ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Meron na po ba kayo nakikita na mga tao na nanlalamig ang pag-ibig, mga kapatid? Meron na po ba kayo nakikita ng mga Kristiyano na dati po napakatindi po nung pagmamahal niya, pagpapahalaga niya sa Diyos, pero naapektuhan. Nawala na po siya ng gana na talagang bigyan ng parangal, papuri, pasalamat ang Diyos. Yun na po yun. Sa huling panahon mangyayari po yun. Pero nakalulungkot po talaga, hindi po dapat ito mangyari sa mga mananampalataya. Kung yung mga taong wala sa Diyos, walang tamang pananampalataya ang makakagawa nito, walang probleme. Pero kung ang bawat isang Kristiyano ang makakitaan mo ng panlulupaypay, panlalamig ng kanyang pag-ibig sa Diyos, ito ang pinakamalungkot na makikita po natin sa ibabaw ng mundo. Pero hindi po yan mapipigil sapagkat yan po ay sinabi, ipinahayag ng ating Panginoon na talagang sa huling panahon ay lalaganap ang kasamaan at manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya huwag kayong magtataka na isang araw, meron kayong kapatid na hindi ka na minamahal, aawayin ka pa, ichichismis ka pa, sisirain ka pa, nakaprapisi po yun. Amen. Nakaprapisi po yun. Na sa huling panahon talaga, hindi mo mararamdaman ang pag-ibig ng marami. Sa halip na ibigin ka, aawayin ka pa, sisirain ka pa, sapagkat ipinahayag yan ng ating Panginoon. At kapag nangyayari na po yan, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Sapagkat yung kanyang ipinahayag ay nagaganap na at nangyayari na sa ibabaw ng mundo. Kaya mga kapatid, ang kailangan po sa atin ngayon ay huwag po tayong magpapaapekto. Ang kailangan po sa atin ay talagang patuloy po tayo talaga na maging maunawain. Maging talagang tayo po talaga ay abutin po natin itong mga taong ito, lalo tigit yung mga kapatid nating ito, na talagang dapat sila po ay muli po nating maibalik sa una nilang pag-ibig sa Panginoon. Kaya ang Panginoon niya po may sabi sa aklat po ng Revelation. Ano po ang sabi ng Panginoon? Sa Book of Revelation, ako ay may ipinagdaramdam sa iyo. Hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Diba? Sabi ng Lord. Sinabi po niya sa aklat ng Revelation na nagdaramdam siya sa maraming mga manampalataya. Ipinahayag niya po yun sapagkat hindi na po siya mahal gaya nung dati. Siya po'y nalulungkot, siya po'y napipighati. Kaya po, ang bawat isang Kristiyano na nababawasan po yung pagmamahal, hindi na po yung gaya nung dati, ang Panginoon po ay talagang napipighati, nalulungkot. Ang gusto po ng Panginoon, maibalik po natin muli yung dati po nating maapoy at mainit na pag-ibig, pagsunod,
paglilingkod sa Panginoon. Pero siya po ang may sabi, sa huling panahon, lalaganap ang kasamaan at manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya mga kapatid, ang napakahalaga po na dapat po natin panatilihin sa ating mga buhay ay yung maapoy at mainit po nating pag-ibig sa ating Panginoon. Huwag po nating hahayaan na ito po'y manlamig. Ito po'y ay talagang maging maligamgam sapagkat ito po ang pinakamalungkot na pangitain sa harap ng ating Panginoon Diyos. And then third sign sa pagbabalik ng ating Panginoon ay tinatawag na restoration of Israel. Ang bansang Israel po ay may malaking gampanin. Kaya bantayan niyo po ang nagaganap sa bansang Israel o sa mga Hudyo sapagkat sila po ay may malaki pong partisipasyon, nagagampanan. Kapag ang bansang Israel ay may nangyayari na po talaga na pagpapanumbalik, kailangan pong manumbalik ng mga Hudyo sa ating Panginoon. Sapagkat karamihan po ng mga rabay, kung meron po kayo mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, kaibigan, sa bansang Israel, makibalita po kayo, karamihan po doon sa mga rabay na wala pong ginawa kundi manalangin doon po sa Jerusalem, doon po sa wall na yon, ay hindi po sila naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Mas pinaniniwalaan po nila si Moises. Itong mga rabay na ito na wala pong ginawa kundi magbasa ng Bilbia, wala pong ginawa kundi manalangin, 24/7, napaka-prayerful nila, talagang puro kautusan, ang kanilang binabasa at pinag-aaralan, pero sila po ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. At ito pong mga Hudyong ito ay sa huling panahon, manunumbalik po ito. Manunumbalik sapagkat ang bansang Israel po, ang mga Hudyo po ay mahal na mahal ng Diyos. Hindi po niya hahayaan ang mga Hudyong ito ay mapahamak ng dahil lamang po sa kabulagang espiritual na ginawa ng kaaway. Mas pinapanginoon pa nila si Moises kaysa kay Jesus. Ito pong mga rabay na ito pong mga tagapagturong ito sa bansang Israel. Pero sa huling panahon, magkakaroon po ng restoration sa bansang Israel. Manunumbalik po ito pong bayan ng Diyos na ito. Gagalaw po ang Diyos sa mga Hudyo. Sila po ay talaga ay kikilala, manunumbalik, sasampalataya sa ating Panginoon. Yan po yung magaganap sa huling panahon, sa main event ng bansang Israel. Dahil mahal na mahal ng Diyos ang bansang Israel, papapasalin niyo po, hindi niya pinababayaan ang bansang, napakaliit na bansa. Pero makikita niyo po, binigyan po sila ng talino, binigyan po sila ng kahusayan sa pag-imbento ng mga pandigma, mga sandatang panangga sa mga missile ng mga makapangyarihan at mayayamang mga bansa sa Middle East. Dahil mahal ng Diyos ang bansang Hudyong ito na napakaliit, na napapalibutan ng mga Muslim countries mula po sa lahi ni Ismael. Di niyo po natatanong, ang mga Muslim po ay galing po sa lahi ni Ismael. Anak po ito ni Abraham doon sa kanyang alipin. Nung hindi po manganak si Sarah na asawa ni Abraham, ay yung kanilang alipin na babae ay hinayaan po ni Sarah na ito po ay magkaroon po sila ng sexually contact para po magkaanak po si Abraham. At ang naging bunga nga po nun ay si Ismael. At si Ismael po ay binasbasan po ni Abraham matapos po na udyukan ni Sarah na palayasin na po si Ismael at yung nanay nito sapagkat nagkaroon po sila ng anak na si Isaac. Kaya nung palayasin po ni Sarah itong si Ismael na kanyang anak sapagkat ito po ang gusto ni Sarah sapagkat nagseselos na po siya nung meron na po siyang anak na si Isaac. Binasbasan po ni Abraham ang kanyang anak na si Ismael na ito po ay pagpapalain ng Diyos. Magiging makapangyarihan ng kanyang lahi at talagang bubuhos ang pagpapala
sa buhay po sa angkan ni Ismael. At yun po ay nangyari kung ano yung binasbas ni Abraham. Kaya po ang mga Arab nation, ang mga Muslim countries, yan po yung lahi ni Ismael, na kapatid po sa ama ni Isaac. Kaya sobra pong pinagpala, sobra pong napakayaman, sila po ang may hawak ng langis na nagsusupply po sa buong mundo, ang Muslim countries. At si Isaac naman po, yan po ang lahi niya, yan po ang mga Hudyo, na sobra naman pong ibiniles, pinagpala ng Diyos. Yan po ang kwento, mga kapatid. Kaya mga kapatid, makikita po natin, may gagampanan po ang mga Israelita sa huling panahon. May restoration po na magaganap, na kailangan po talaga mangyari ito sa bansang Israel, na sila po talaga ay ma-restore, manumbalik, matama ang kanilang pananampalataya, sapagkat ang may kagagawan po nito yung mga rabay, yung mga tagapagturo, hindi po naituro po ng tama ang tamang ebanghelyo patungkol kay Kristo. Kaya po lahat ng mga Hudyo ang pinaniwalaan po yung mga rabay, yung mga tagapagturo ng kautusan. Kaya po sa huling panahon, bago bumalik ang ating Panginoon, ito ang ikatlong palatandaan na yung bansang Israel na ito, yung mga Hudyo, ay manunumbalik sa ating Panginoon. Kaya bantayan niyo po ang mga Hudyo, mga kapatid. Kapag may nangyayari na pong ganito, na ang mga Hudyo po ay nagkakaroon na po ng revival, sila po ay nanunumbalik na po at tumatama na po ang kanilang pananampalataya, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Sapagkat sila po ay kabilang sa babalikan ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 24, verse 32 to 33? Unawain ninyo ang aral na mula sa puno ng igos. Kapag nananariwa at nagdadahon ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Dito po'y ginamit po ng Panginoon ang puno ng igos. Ang Panginoong Diyos po kasi kung magturo, lagi pong malalim, patalinghaga. Kaya hindi mo kagad makukuha yung kanyang ipinupunto. Ang tinutukoy po dito na puno ng igos, na pag ito daw po ay nananariwa na at nagdadaho na, sabi po niya malapit na ang tag-araw. At sabi po sa verse 33, gayon din naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya, magsisimula na. Kaya makikita po natin, ibig sabihin, kapag itong bansang Israel ay unti-unti na pong nanunumbalik sa ating Diyos, sa ating Panginoon, sila po ay unti-unti na po nabubuksan ng mga isipan at kumikilala na po at nagsisisi na po sa kanila pong hindi pagsampalataya sa Panginoon. Pag nangyari na po talaga yung massive talagang restoration sa bansang Israel, sabi po ng Panginoon, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya, magsisimula na. Kaya mga kapatid, aabangan po natin lagi ang nangyayari sa bansang Israel. Ako po ay lagi nakapokus araw-araw kung ano nagaganap sa bansang Israel, sapagkat iyan po ay isa sa palatandaan na may malaking gampanin po ang bansang Israel. Bago bumalik ang Panginoon, itong bansang Israel talaga na ito ay may mangyayaring matinding event sa mga Hudyo. Kaya pag sila po ay nagkakaroon na po ng restoration, tumatama na po ang kanilang pananampalataya, nagbabalik loob na po sila, tayo po ay kailangan na pong maghanda na, sapagkat malapit na bumalik ang ating Panginoon. Luke chapter 21, verse 29 to 33. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito at alam ninyong malapit na ang tag-araw, gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito,
malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Maliwanag po mga kapatid, mangyayari po ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Kaya kapag nakikita na po natin na ang mga Hudyo ay nagbabalik loob na sa Diyos, sumasampalataya na po sa ating Panginoon, kinikilala na po nilang Panginoon, tagapagligtas, ito na po. Ito na po ang palatandaan, ang ikatlong palatandaan na ang ating Panginoon ay nakahanda ng bumalik sapagkat sila'y kabilang sa babalikan ng ating Panginoon. Sapagkat kapag hindi po sila nanumbalik, kapag hindi po sila sumampalataya sa Panginoon, maiiwan po kasi sila sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat ang tunay lang pong babalikan ng ating Panginoon ay ang mga taong tunay na tumalikod sa kasalanan at sumampalataya na nalig at sumunod sa ating Panginoon. Kaya kailangan pong manumbalik, kailangan pong ma-restore ng mga Hudyo sa huling panahon. Okay? Ikaapat na palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon, spreading the word of God up to the end of the earth. Kapag nakikita na po natin na napakatindi na po ang pagpapalaganap, ang pagpapahayag ng ebanghelyo, ng mabuting balita patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay maging aware na. Kasi po, yan na po ang ikaapat na sign na malapit nang bumalik ang ating Panginoon sapagkat magkakaroon ng radikal, magkakaroon ng massive evangelization. Kahit saan kang lugar mapunta, may makikita ka sa palengke na nangangaral, magsisi na kayo. Kahit saan ka mapunta sa mga airport, sa mga palengke, makikita mo talaga marami na nangangaral na ipinapahayag ang Panginoon. Pasilin niyo po ngayon sa Facebook, makikita niyo po ninyo sa iba't ibang dako ng bansa, marami na po talaga nangangaral, ipinapahayag ang ating Panginoon na isinisigaw, repent, repent. At kayo'y manampalataya sa ating Panginoon para sa pagbabalik at kaligtasan ng inyong kaluluwa. Kaya mga kapatid, yan po talaga ay mangyayari sa huling panahon. Mapapansin niyo po sa YouTube ngayon, sa Facebook ngayon, kahit saan makikita niyo po, hindi po lilipas ang maghapon niyo kapag kayo nagbukas sa mga application na yan, hindi kayo makakakita kayo ng mga nangangaral, nagsi-share ng Word of God patungkol sa ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat kailangan pong maipahayag muna ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa lahat ng panig at sulok ng daigdig para ang lahat ng tao ay hindi makapagdahilan na hindi niya napakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Para pagbiglang pagbalik ng Panginoon, walang magiging dahilan ng tao. Nasaan man siyang panig ng mundo, nasaan man siyang lugar, nasaan man siyang sulok, ay wala sa magiging dahilan na hindi niya napakinggan ang ebanghelyo patungkol kay Kristo sapagkat sa lahat ng panig ng daigdig, mapapakinggan ang pangangaral ng mabuting balita. Kaya, ang tao na lang po ang may pagkukulang kung ang ebanghelyong ito ay kanyang inignore, binaliwala. At hindi po pinakinggan. Hindi po siya nagkaroon ng panahon at oras. Kaya po wala po siyang po pwedeng idahilan. Pag biglang bumalik ang Panginoon at bigla po siyang naiwan, hindi po niya po pwedeng sabihin, Lord, unfair ka. Bakit mo ko iniwan? Hindi ko naman napakinggan yung ebanghelyo ng kaligtasan patungkol sa iyo. Bakit mo ko iniwan? Hindi po. Kasi kaya po ito mangyayari sapagkat para walang maidahalan ang mga tao. Kaya mga kapatid, mapapansin po natin, ito po ay nangyayari na ngayon sa ating kapanahunan. Maski po ang maraming church ngayon mga kapatid, meron pong mga church ngayon, lahat po ng miyembro, sila po ay may mga grupo-grupo.
Obligado sila na talagang weekly, meron silang groupings na talagang dapat silang mag-invite sa mga grupo para magkaroon ng cell group para turo at para ipahayag ang mabuting balita. Tayo nga po, wala pong ganun sa church natin. Wala pong ganun. Lahat po talaga nagsishare na. Lahat po talaga meron silang grupo linggo-linggo. Sila po pinag-aaralan po nila ang mabuting balita. Sila po nag-i-invite para patuloy po talaga maraming tao talaga ang ma-soul winning. At yun nga po yung pangarap po mangyari dito po sa atin. Sa lahat po tayo maging busy, maging abala na tayo na po talaga ang nagtuturo. Tayo na po ang nagli-lead sa mga grupo at ipinapahayag natin, itinuturo natin yung ebanghelyo ng kaligtasan patungkol kay Kristo sapagkat yan po'y mangyayari sa huling panahon. Kaya kung bakit po tayo may mga Bible study, ating ipinapahayag yung mabuting balita, ang salita ng Diyos, tayo naman po dapat ang maging part natin. I-invite natin yung ating mga kapitbahay, invite natin yung ating mga kaibigan, invite natin yung ating mga mahal sa buhay para po talaga makapakinig sila ng mabuting balita sapagkat hindi po makababalik ang Panginoon habang hindi nakapakikinig ang lahat ng tao sa buong mundo ng ebanghelyo ng Panginoon. Kasi may maidadahilan po ang tao. Meron po siyang magiging dahilan kung bakit po siya hindi naligtas sapagkat hindi po niya napakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan patungkol sa ating Panginoon. Kapag ang lahat ng tao po ay nakapakinig na ng mabuting balita, kahit hindi siya naniwala, hindi siya nanampalataya, pero napakinggan niya, lahat ng tao, yan na po ang ika-4 na sign na babalik na ang ating Panginoon. Mga kapatid, tanungin ko kayo, handa na po ba kayong bumalik ang ating Panginoon? Taas nga po ang kamay. Bakit ko konti? Parang hindi pa handa yung iba. Mga kapatid, tinuro ko na po sa inyo nakaraan linggo, 2 weeks na talagang dapat maging handa tayo. Dapat po mga kapatid, handa tayong lahat. Kasi pag hindi tayo handa, uulitin ko po sa inyo, napakahirap maiwan sa panahon ng 7 years tribulation. Yun yung panahon na hahanapin ng tao ang Diyos pero hindi na po masusumpungan. Yun yung panahon na kahit maghanap ka ng Bible para mabasa mo, wala ka na po mabibili. Susunugin na po lahat ng Bible sa panahon ng Antichrist. At wala ka nang mababasa, wala ka nang mabibili. At yun yung panahon na kahit gusto mo magpa-Bible study sa bahay, ala ka na makikitang pastor. Kasi ipinagbabawal na nga po yung ganung mga gawain. At yun yung panahon na kahit pumunta ka sa mga church para ikaw ay sumamba pag-araw ng linggo, lahat po ng church sarado na. Ipagbabawal na po sa huling panahon sapagkat ang magkokontrol na po sa huling panahon kapag Antichrist na po ay ang Antikristo na po. Ipagbabawal na po ang lahat ng mga gawain tulad nito. Yung po yung nakalulungkot na gustong-gusto mong sumamba. Yung po yung nakalulungkot sa panahong iyon na gustong-gusto mong magbasa ng Bible. Pero wala ka nang makikitang Bible sapagkat magbabahay-bahay. Hahalugugin po ang mga bahay. At kapag may nakita pong Bible, susunugin po lahat yan. Kaya nga po sabi ng Lord, itanim nyo sa inyong puso at isip ang aking salita. Kaya kahit wala ka na pong Bible, narito na po sa isip at puso mo ang salita ng Diyos. Kaya dapat lagi tayo nagme-memory, dapat lagi tayo nagbabasa kahit para dumating man yung punto sa mas maagang pagkakataon na ipagbawal po ang Biblia, nakatanim na po sa isip at puso natin ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, yung doon po sobrang mamimiss ng napakaraming taong maiiwan na hindi po pinahalagahan ang mga gawain tulad nito sa panahong iyon. Masasabik siya na magpuri, masasabik siya na makinig, masasabik siya na manood ng mga salita ng Diyos. Mismo po ang Facebook, ang YouTube, ang internet, ibabawal po lahat ang pangangaral patungkol sa ating Panginoon. Wala na po. Ibabawal po lahat yan. Kaya wala na po tayong mapapanood, wala ka nang mababasa, wala ka nang pwedeng daluhan sapagkat yan po ang magaganap kapag naghahari na po ang Antichrist.
And then, ikalima, isang verse pa po pala. Sa Matthew chapter 24 verse 14, doon po sa ating 4 points. Ano po sabi dyan sa Matthew 24 verse 14? At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas. At inyong mga kapatid, kailangan pong maipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang salita ng Diyos patungkol kay Kristo, sapagkat para ito ay mapakinggan ng lahat, para ito ay malaman ng lahat ng bansa, lahat ng tao, at kapag ito'y napakinggan na, nakilala na, nalaman na ng lahat ng tao, darating na ang wakas. Yun na po yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo po'y napakapalad sapagkat kaya natin to ginagawa ngayon. Kaya nga po ito tayo buong kasabikan. Lagi talagang nagtitipon-tipon, nakikinig, nag-aaral, nagbabasa, nanunood. Sapagkat ito po yung preparasyon natin. Dito po natin pinalalalim, pinatitibay ang ating mga relasyon, pananampalataya sa Diyos. Sapagkat para pagbigla siyang bumalik, tayo po ay nakahanda na. Tayo po ay nakahanda na sa kanyang pagbabalik. Sapagkat tayo po ay patuloy na nagpakalalim, patuloy na nag-aral, patuloy na sumunod sa kanyang kalooban. And then, last point, ikalimang signs ng pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi po dyan, the appearance of false Christ and Antichrist. Mga kapatid, makinig po kayo. Kapag nakita na po natin na marami na po nangangaral para iligaw ang napakaraming tao, pag nakita na po natin na dumarating na po yung mga Antichrist, nagsisimula na po, na sila po ay nandyan na po sa mundo, malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Ito yung mga taong ayaw kay Kristo. Ito yung mga taong kontra sa lahat ng tinuro ng ating Panginoon. Ito yung mga taong huwad para iligaw ang marami. Malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Ano po ang sabi ng Bible? Sa Matthew chapter 24 verse 4 to 5, sumagot si Jesus. Sino po may sabi? Si Jesus ang may sabi. Ano po sabi niya? Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Kaya mga kapatid, papalalahanan ko po kayo, ingat po kayo. Baka po mamaya ay madala kayo ng magagandang salita sa inyong panunood, sa inyong mga nakakausap, ma-brainwash kayo, sapagkat sa huling panahon, darating po yung mga taong iyan. At mismo ang ating Panginoon po ang nagpaalala, nag-warning. Sabi po niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Bakit po? Sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi. Ano po sabi? Marami pong paririto, marami pong darating. Ano po sabi? Sa aking pangalan. Dala po ang pangalan ng ating Panginoon. Dala po nila. Umisip po kayo ng maraming relihiyon na dala ang pangalan ng ating Panginoon. Pero iba po tinuturo nila. Tama po mga kapatid? Hindi ko na po babanggitin. Yung pangalan ng relihiyon nila, dala po nila ang pangalan ng Panginoon. Pero iba po ang tinuturo nila. Ano po ang sabi ng Panginoon? Magsasabi. Ano po sasabihin nila? Ako ang Mesias. Ano po ba yung Mesias? Isa pong word po yan na Hebrew na ibig sabihin, tagapagligtas, Mesias, Savior. Ano po sabihin nila? Ako ang tagapagligtas. Ang ipangangaral po nila na tagapagligtas, yung kanilang samahan, yung kanilang relihiyon, o mismong sila, aangkinin niya na siya yung may-ari ng ating kaluluwa. Hello? Meron pong ganyan na leader po ng relihiyon, nakakulong na po ngayon. Di po ba? Na dala niya ang pangalan ng ating Panginoon, pero inangkin niya, siya ang may-ari ng mundo, siya ang may-ari ng ating kaluluwa. Kapag hindi dumaan sa kanya, hindi maliligtas, mapapahamak. Tama po sabi ng Panginoon. Marami ang paririto. Sabi po niya, at magsasabi
Sapagkat maraming pa sa akin at magsasabi, ako ang Mesyas. Kaya mga kapatid, ingat po tayo sa mga maraming tagapangaral, maraming relihiyon na nandoon po ang pangalan ng ating Panginoon, pero ang kanilang ipinapangaral, kapag hindi ka umanib, kapag hindi ka sumama, mapapahama ka. Tama po sabi ng Lord. At marami silang maililigaw. Marami po. Bukod po sa mga nag-i-exist na mga relihiyong iyan, sa huling panahon, marami pong lilitaw. Marami pong lilitaw at talagang maraming maililigaw yung mga darating na ito na mga false prophet, mga antichrist, at mapapahamak po ang marami. Kaya po mga kapatid, ingat po tayo. Ingat po tayo sapagkat baka ikaw po isang araw ay ma-brainwash ng marami mga tagapangaral na lilitaw. Even po sa YouTube, ingat po tayo sa ating mga pinanonood. Kasi po kapag lagi ka nanonood sa mga ganyan tagapangaral na akala mo sa una tama pero unti-unti na brainwash ka, ingat po tayo sapagkat sinabi ng Panginoon, marami silang maililigaw. Ito pa po, sa Matthew 24 verse 23 to 26, ito pa po sabi ng Panginoon, kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesyas o nariyan siya, huwag kayong maniniwala. Kasi po sa huling panahon, mangyayari po yan. Ano po sabi ng Panginoon? Kung may magsabi sa inyong narito na ang Mesyas at nariyan na siya, huwag kayong maniniwala. Alam niyo po ba, meron po akong mga nakakawentuhan, mga last year pa po, na mga sinaunang mga pastor sa Baliwag, bumalik na daw po ang Panginoon. Bumalik na. Mga matandang pastor po ito na masyado po nagpakadalubhasa, nag-aral sa Biblia. Hindi ko na po babanggitin yung mga pangalan po ng pastor sa Baliwag sapagkat naka-live po tayo. Bumalik na daw po ang Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon? Kung may magsabi sa inyo na narito na ang Mesyas o nariyan siya, huwag kayong maniniwala. Ano pa ang sabi? Sapagkat may mga magpapanggap na Mesyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta, magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Listen carefully. Sa huling panahon, ito po yung palatandaan na malapit na bumalik ang Panginoon. Marami po ang darating. Hahanga ka, mangangaral, gagawa po ng mga himala. Tayo po, mahilig sa himala eh. Pag nakakita ka ng himala, namamangha ka kagad. Sabi ng Panginoon, sapagkat may mga magpapanggap na Mesyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta, magpapakita sila ng mga kagilagilalas na mga tanda, mga kababalaghan, mga hindi ka panipaniwala, na sila po ay gagawa ng mga himala sa harap natin. Sabi po dyan, maski po ang mga hinirang ng Diyos ay maliligaw. Sipin niyo po, hinirang na po ng Diyos. Kasi hahanga po sa mga gagawin nilang mga himala. Alam niyo po ba sa huling panahon, makinig po kayo, alam niyo po ba sa huling panahon bago bumalik ang Lord, yung mga rebulto pwede magsalita. Yung mga rebulto na niyuyukuran, ipinuprosesyon ng ating mga kababayan, lalakad, sasayaw. Niya lang pong gumaganon-ganon sa palad, marami na pong naloko sa huling panahon, pagsalitain pa yung mga rebultong iyan. Baka maglupasay ka na po sa harap niyan. Binibigyan tayo ng warning ng Panginoon. Huwag kayo maniniwala. Gagawa sila ng mga matitinding himala sa huling panahon para iligaw ang marami. Mismong mga lingkod ng Diyos, mismong mga hinirang ng Diyos, mapapahamak, maliligaw. Kailangan po mga kapatid, kung ano sinasabi ng Bible, dito lang po tayo magre-rely. Hindi lahat ng himala ay mula sa Diyos. Pansin niyo po, si Moises,
Yung tungkod niya, sabi ng Diyos, Moises, bitawan mo yung tungkod mo sa harapan ng pero ng Egypt at magiging ahas yan. Binitawan ni Moises, naging ahas. Ano ginawa po ng yung mga tagapaghula ng mga pero ng Egypt? Ginaya din po nila. May mga tungkod sila. Binitawan din, naging ahas. Ano ibig sabihin? Maski po ang kaaway, pwede siyang gumamit ng mga tao na meron din pong kapangyarihan. Hindi ka po pwede kagad ma-amaze sa mga himalang iyon. Yung ginawa ni Moises sa isang lingkod ng Diyos mula sa Diyos. Pero yung ginawa ng mga tagapaghula, mga advisor ng pero ng Egypt, ang kapangyarihan nila mula sa kadiliman. Pero ano po nangyari? Yung kanilang tungkod na naging ahas, kinain po nung ahas at tungkod ni Moises. Ganun po ka-powerful ang kapangyarihan na mula sa Diyos. Ang gusto ko lang pong bigyan diin mga kapatid, huwag kayo kagad maa-amaze sa mga taong hindi nyo kilala na gumagawa ng himala. Atin munang pakasuriin kung anong klaseng espiritu yung taong ito. Baka isang araw, mailigaw ka. Sapagkat yan sinasabi ng Panginoon. Maraming lilitaw sa huling panahon na magsasabi, narito na ang tagapagligtas. Nariyan na ang tagapagligtas. Gagawa sila ng matitinding mga himala at ililigaw ang marami. Mismo ang mga lingkod ng Diyos, ang mga hinirang ng Diyos ay maliligaw. Kaya mga kapatid, kapag nangyayari na po ito, tayo po'y nakakakita na, nakakapakinig na, ng mga kakaibang aral na hindi po tumutugma sa sinasabi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Huwag po natin tong i-entertain sapagkat baka po ikaw isang araw ay mailigaw lang. Huwag kang titingin sa galing at husay. Huwag kang titingin sa mga himala. Suriin po nating mabuti kung yung espiritong sumasa kanya ay espiritu na mula sa ating Panginoon. Yan po ang mga palatandaan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pero tayo po ay mapalad sapagkat tayo po ay nasa tamang aral, nasa tamang ebanghelyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God. Punta na po ako sa conclusion. Sabi po ng Revelation chapter 22, verse 12 to 15. Revelation chapter 22, verse 12 to 15. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Verse 13. Ako ang Alpha at Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas. Mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punang kahoy na nagbibigay buhay. Last verse, subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, ang mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Tingnan niyo mga kapatid, himayin po natin itong conclusion. Balikan ko po yung verse 12. Anong sabi ng Lord sa Revelation chapter 22 verse 12 to 15? Atin pong himayin. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Sino po may sabing darating? Si Jesus.
pag sinabi ng ating Panginoon, 101% gagawin niya. Sigurado kapatid, babalik ang ating Panginoon. Kaya dapat bago sa bumalik, nakahanda na tayo. Anong sabi niya? Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Hindi po mga kapatid, sa kanyang pagbabalik, meron siyang sinasabi na dala niya ang mga gantimpala. Ito po yung sinasabi ng Biblia na magpakasipag tayo. Huwag tayong mapapagod, mapapagal. Magpakatibay ka, magpaatag ka, sapagkat di nasasayang ang lahat ng pagpapagal na ginawa mo para sa Panginoon. Lahat ng sakripisyo, lahat ng ginawa natin dito sa lupa, anumang klaseng ginawa mo yan, na yan ay ginawa mo para sa Panginoon, walang nasasayang. Wala po nasasayang. Lahat ng ating ginawang effort, lahat ng ating sacrifices, lahat ng ating ginawa ng buong katapatan, pagmamahal, lahat ng ating ibinigay, anumang bagay yan, para sa Panginoon, walang nasasayang. Sapagkat sabi ni Lord, dala ko ang mga gantimpala na ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang tanong, may ginagawa pa tayo? Sapagkat ang tatanggap ng gantimpala ang lahat ng mananampalataya na hindi nagsasawa, tuloy-tuloy na meron siyang ginagawa, meron siyang ibinibigay, anumang bagay yan, buhay niya, talento niya, resources niya, talent niya para sa Panginoon. Sa pagbabalik ng Panginoon, ganun siya kabuti. Hindi niya kayang baliwalain lahat ng ating ginawa. Mga kapatid, hindi po madali na sumunod sa Lord. Nakakapagod, nakakapagal. Hindi po madali na maglingkod sa Lord. Hindi madali na patuloy kami ginagawa para kay Lord. Minsan niya po, ang dami pang naririnig. Ang dami pang nakikita na hindi maganda. Ang dami mong mararamdaman na negatibong emosyon. Pero kapatid, ang sekreto lang, magpatuloy lang tayo. Huwag nating pansinin ang mga naririnig. Huwag mong pansinin ang mga nakikita mo. Huwag mong pansinin ang nararamdaman mo. Magpatuloy ka lang, sapagkat sabi ng Lord, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpala sa bawat isang inyong ginawa para sa akin. Di ba minsan ang sarap na meron kang tinatanggap na regalo? Award mula sa tao. How much more kung magbibigay sa iyo ng award ang may dala ang Panginoon. Hindi natin alam kung anong klaseng award yun. Gantimpala yun. Pero isa lang ang titiyain ko sa inyo. Maluluha ka sa galak kapag iyon ay tinatanggap na natin mula sa Panginoon. Kasi ibang klase na magpahalaga ang ating Panginoon. Minsan yung tao, pag pinapahalagahan ka na, naiiyak ka, di ba? Tao pa lang yung pinahalagahan ka, ina-appreciate ka sa iyong ginawa. How much more
ang Panginoon na magbibigay ng appreciation sa iyo, sa akin, sa lahat ng ating sacrifices at ginawa para sa Kanya. Maluluha ka sa galang. Ang tatanggap lang nun, yung lahat na mga tapat na mananampalataya na sumunod at patuloy na may ginagawa ng buong katapatan, buong pag-ibig para sa Panginoon. Verse 13, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at huli, ang simula at wakas. Verse 14, listen carefully. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ano po yung lungsod na tinutukoy na papasukan? Langit. Ano po yung pagkain na sinasabing kakainin? Yung bunga ng puno na nagbibigay buhay, eternal, forever. At sino po yung makapapasok sa lungsod ayon sa sinasabi ng Panginoon? Yung mga taong naglinis ng kasuotan. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi po yun literal. Ang sinasabi ng Panginoon na mapapalad na naglilinis ng kasuotan, ito yung ating puso, yung ating isip, yung ating buong pagkatao. Na patuloy nating iniingatan na muli na malaglag sa lusak ng kasalanan. Patuloy na iniingatan natin ang ating sarili na muli tayo ay makayag, mahila ng mga masamang impluensya na ating mga kaibigan, kakilala para tayo akayin sa lusak ng kasalanan. Ang sinasabi ng Panginoon na mapapalad ang mga naglilinis ng kasuotan, ito yung mga taong mananampalataya na pinagtatawanan, kinukutya, nagtitiis, na hindi po namumuhay sa masamang mundong ito. Bagkus, nagsasacrifice, kahit tinutuya, kahit pinagtatawanan, kahit hinuhusgahan na parang nawawala sa sarili. Dahil wala siyang ginagawa kundi umawit, magpuri, magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi kapag ganyan ang ginagawa natin sa mundong ito, meron kang maluwag sa tornilyo. Pero tinitiisan lahat. Namumuhay ng matuwid sa harap ng Diyos. Patuloy nagiging malinis ang kanyang kasuotan. Spiritual clothes. Meron siyang malinis na kasuotan mula sa isip, mula sa puso, mula sa buong pagkatao na mumuhay sa nang matuwid. Sabi ng Panginoon, sila'y mapapalad sapagkat sila'y bibigyan sila ng karapatan na pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Mga kapatid, kaya po tayo natin to ginagawa. Kaya po tayo patuloy na nagtitipon-tipon na walang kasawaan, tuloy-tuloy, para patuloy po tayong i-purify, patuloy po tayong ipakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita ang lahat ng ating pagkakamali, lahat ng ating pagkukulang, sapagkat ang salita ng Diyos like a mirror. Habang binabasa natin, habang pinakikinggan natin, habang pinanunood natin ang mga pangangaral sapagkat ito ay salamin ng ating buhay. Nakikita natin yung ating mga sarili. Kaya hindi tayo dapat ma-open. Hindi tayo dapat masaktan. Dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Kapag habang tayo nakikinig, nagbabasa, ipinakikita sa atin ng Diyos ang lahat ng ating karumihan, ang lahat ng ating kasalanan, sapagkat yun ang tamang panahon na para tayo maglinis, para tayo mag-repent. Para sa Kanyang pagbabalik, tayo ay papapasukin doon sa lungsod na ang makapapasok lang doon ay ang mga malilinis ang kasuotan na walang iba. Tunay na nagbalik loob sa Panginoon. Nagsisi.
Tinalikdan ang mga ginawagawang kasalanan na mga lihim. Tinalikdan ang mga gawang kasalanan, karumihan, at nagpatuloy na sumunod sa Panginoon. Ito ang qualified na isasama ng Lord sa kalangitan. Verse 15. Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga buhong. Sino po yung maiiwan? Sino po yung hindi makapapasok? Yung mga buhong. Mga mangkukulam. Mga mapakiapid. Mga mamamatay tao. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosa. At mga sinungaling sa salita at sa gawa. Sila po yung hindi qualified. Mga buhong, mga mangkukulam. Totoo po may mangkukulam. Yung po may tabang manika, may karayom. Totoo po yun, nasa Bible po yun. Sapagkat ang kapangyarihan nila ay galing sa kadiliman. Lahat po ng mga mangkukulam na iyan, kapag hindi po yan nagsisi, hindi po makapapasok sa langit. Sino pa? Yung mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosa. Mga kapatid, listen carefully. Hindi lang po yung yumuyukod, yung nananalangin sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng bagay na meron ka, na higit mong pinapahalagahan sa Diyos, Diyos-Diyosan mo yan. Makinig po kayo mabuti. Akala po natin yung mga rebulto lang na yun ng Diyos-Diyosan. Hindi po. Kung bakit hindi ka makasunod sa Panginoon, dahil sa bahay mo, dahil sa sasakyan mo, dahil sa property mo, dahil sa hanap buhay mo, nagiging Diyos-Diyosan mo yan. Hello? Kasi mas pinapahalagahan mo yung mga bagay na yan kaysa ibigay mo yun para sa Diyos. Nagiging idolatry po natin anumang meron tayo. Kaya lahat ng mga tao na meron siyang higit na pinapahalagahan sa kanyang buhay at nagiging hadlang to para hindi sa makasunod ng buong puso sa Panginoon, yung bagay na yun na pumipigil sa kanya, nagiging Diyos-Diyosan niya yun. Kaya dapat mga kapatid, lahat ng meron tayo, higit sa lahat, ang Diyos dapat ang ating first priority. Ano po yung kahuli-hulihan? Lahat ng sinungaling sa salita at sa gawa. Yung po palang pagiging sinungaling, hindi po pala yung qualified na makapasok ng langit. Kaya mga kapatid, itong ating dila, sabi nga po ng aklat ng Santiago, napakaliit na bahagi ng ating katawan, sabi nga po. Pero po pwede daw siya mag-create ng apoy at dalhin tayo sa apoy ng impyerno. Tama po sabi ni Santiago. Bakit? Sinabi ng Panginoon, kapag itong dilang ito ay walang ginawa kundi magsalita at maghayag ng kasinungalingan, dadaling ka niyan sa apoy ng impyerno. Kaya kailangan po mga kapatid, lahat ng sinasalita ng ating dila, dapat ay pawang totoo lang po. Walang dagdag, walang bawas. Ingatan po natin, yung dilang ito ay masanay sa pagsisinungaling. Kasi hindi makapapasok sa lungsod. Ang mismong may sabi, ang Panginoon. Saan pa sinungaling? Sa gawa. Dapat lahat ng ating ginagawa, pawang tunay at totoo sa harap ng Diyos. Ano po ibig sabihin ng sinungaling sa gawa? Kapag
nakaharap tayo sa mga tao, matuwid yung ating ginagawa. Pero pag tayo na lang pong mag-isa, meron tayong ginagawang lihim. Yun po ang sinungaling sa gawa. Iba yung ginagawa mo sa harapan ng mga tao, pero kapag ikaw na lang, nag-iisa na lang, yung ginagawa mo, kasalanan sa harap ng Diyos. Dapat, sa harap ng tao, sa harap ng Diyos, ikaw at ang Diyos na lang nakakaalam, dapat the same yung ating ginagawa. Kung ikaw, nakukuha mong magpuri, sumamba sa Diyos sa harapan ng mga tao, dapat lalo't higit kapag ikaw na lang sa isang lugar na wala nakakakita o sa loob ng silid mo, dapat mas matindi yung ginagawa mong pagpaparangal sa Diyos. Yun po yung sinungaling sa gawa. Iba yung ginagawa mo kapag ikaw na lang at walang ibang nakakakita, ang ginagawa mo'y parang mga lihim na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Hindi po yan qualified na makapasok sa langit.